napahagulgol sa plenaryo si Senator Pia Cayetano nang balikan na ang nangyaring barilan sa Senado. Na-trigger kasi siya ng pahayag ni Senator Riza Ontiveros. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, anong update dyan? At nagpansinan na ba sina Senator Pia Cayetano at Senator Riza Ontiveros? Hindi ko alam kung Cheryl, kung nagpansinan na sila, pero sa ngayon may caucus ang mga senador at tama ka, napaiyak si Senator Pia Cayetano. Kani-kanina lamang sa sesyon ng Senado nung ikwento niya kung gaano daw sila natakot at ano yung kanilang naranasan sa gitna ng barilan dito sa loob ng Senate building just a week ago. Na-trigger itong si Senator Pia Cayetano doon sa sinabi ni Senator Riza Ontiveros na sobra-sobrang pambabasto sa Senado yung nangyaring barilan sa loob ng Senado, pero ang asta daw ng ilang mga senador ay parang walang nangyari. Sabi naman ni Senator Pia Cayetano, hindi pwedeng mang-question ang mga senador, lalo na kabilang yung mga taga-minority na wala naman daw dito sa loob ng Senate building nung nangyari ang barilan noong nakaraang linggo. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Naiyak si Senator Pia Cayetano nang matrigger siya sa privilege speech ni Senator Riza Ontiveros sa gitna ng sesyon ng Senado. Sabi ni Senator Pia, hindi totoo na para bang walang nangyari matapos ang barilan sa Senado noong isang linggo. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Sabi naman ni Senator Riza, ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? We cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. dahil sa linya ni Hontiveros na para bang walang nangyari, emosyonal na binalikan ni Cayetano ang naranasan niya at ng kanyang staff. 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Naglabas pa si Cayetano ng kanyang bubog sa menorya. Some of you I've known for 20 years, 10 years. And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Inalo naman siya ng kanyang ka-majority block na si Senator Loren Legarda na makikitang naiyak din. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Puro majority block ang naiwan ng mangyari ang putukan sa Senado. May caucus dapat kasi ang lahat ng senador ng araw na yun. Pero pasado alas 5 ng hapon nang mag-anunsyo raw mismo si Senate President Alan Peter Cayetano na majority na lang ang magmi-meeting. Kaya naman umuwi na raw ng maaga ang mga taga-minorya. Pero pagilinaw ni Senator Riza sa kanyang pahayag, However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. bago yan, una nang nagkomento si Senate President Cayetano sa privilege speech ni Hontiveros. We all agree with it. We're just looking at it from different sides of the political lens. And many of your statements today, Senator Riza, many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially.
Gusto nga rin sanang mag-interpellate ni Senator Rodante Marcoleta sa speech ni Senator Risa, pero nakiusap na mismo si Senate President Cayetano na sa Lunes na nila pag-usapan ang detalye ng nangyaring barilan sa Senado. Samantala, una nang iginiit ni Senator Raffy Tulfo na dapat may maparusahan sa nangyaring barilan. Kung base daw sa military perspective, sumasang-ayon si Senator Raffy sa sinasabing walang pag-atake sa Senado, taliwas sa pahayag ni Senate President Cayetano. For me, walang attack doon. Kasi nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms eh. Tapos ngayon gumanti tong isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Sang-ayon din ng senador na dapat may command responsibility kung talagang ipinag-utos ng Senate President ang pagpapaputok ni suspended Senate Sergeant Arms Mau Aplasca. Nagkakaisa naman ang ilang senador na dapat may hiwalay na ahensya na mag-imbestiga sa nangyari. Siyempre, isipin nila na kayo nagtatakipan ng independent group na mag-imbestiga para masatisfy lang po. Just to be fair, want to see the independent investigation. Hindi dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para bantayan. Cheryl, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, batid niya na emosyonal itong usapin na ito nung nangyaring gulo at barilan sa loob ng Senate building, hindi lamang para sa mga senador kundi para sa lahat ng mga nandito sa loob ng building nung mangyari iyon. Kaya mas mainam daw sa Lunes, sa sesyon, hapon yan, ng Lunes, pag-uusapan talaga nila extensively yung nangyaring barilan na yan. Posible daw na ipalabas yung CCTV footage na mula mismo sa Senado at pag-usapan yung resulta ng mga investigasyon na isinagawa kaugnay niyan. Sa mga oras na ito, Cheryl, nagko-caucus pa rin o nagmi-meeting pa rin ng mga senador at kabilang nga dyan sa agenda nila ay kung bubuo ba ng Committee of the Whole, ang ibig sabihin buong Senado ang magsasagawa ng investigasyon at hearing kaugnay sa insidente ng barilan dito sa loob ng Senate building na nangyari noong nakaraang Miyerkules. Cheryl. May puntahan naman natin itong chairmanships ng mga komite. May update na ba? Sino ang tatayong chair ng Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga nga sa flood control projects? Yung Blue Ribbon Committee, Cheryl Holdona, napunta na siya kay Senator Pia Cayetano, wala na kay Senator Ping Lacson. And then the Finance Committee na siyang magtatakil ng budget for the 2027, napunta na kay Senator Mark Villar, natanggal yan kay Senator Win Gatchalian. Yung Committee on Justice napunta kay Senator Rodante Marcoleta. So far, yan yung mga bago pagdating sa mga committee chairmanship. And I know naman na ang pinakamalaki nga dyan ay yung Blue Ribbon Committee na nakuha na nga ni Senator Pia Cayetano at nawala na kay Senator Ping Lacson. Cheryl. Ano rin ang update sa impeachment trial naman ni VP Sara? Correct. Kaya buti na tanong mo yan kasi kaya rin sila nag-caucus dahil nabigay na yung writ of summons ngayong araw na ito ng Senado sa pamamagitan ng Senate Sergeant Arms sa kampo ni VP Sara Duterte. She's given 10 calendar days, so that means June 1, kailangan maipasok na niya yung kanyang sagot kaugnay dyan sa writ of summons na may kaugnayan sa articles of impeachment laban sa kanya, after which bibigyan ng kopya yung prosekusyon and then the moment na ma-receive nila yung prosekusyon will be given 5 days naman para magbigay ng reply. At kaya nagkakaroon din ng caucus ngayon para pag-usapan na mismo yung schedule ng pre-trial at trial proper. Kailan, anong mga araw, anong oras yan gagawin at kasama na dyan, of course, yung extensive media coverage na isasagawa ng lahat ng mga TV, radyo, online na for sure ay magpapadala ng maraming teams dito. Kailangan isaayos yan, Cheryl, dahil napakaliit lamang ng Senate building. So kabilang yan sa mga pinag-uusapan ngayon ng mga senador, Cheryl. Kasama rin ba kung may aamyendahan, i-adapt na lang ba, or may mga idadagdag sa magiging rules ng impeachment? Yes. Correct, Cheryl. Kasi kung gagawin nila yung ang schedule nila ay parang nung nangyari sa impeachment ni dating CJ Corona, that would be Monday to Thursday, 2 p.m. onwards, umaga ang sesyon. Kung yun yung mangyayari, wala nang pagbabago sa rules. Pero syempre, kailangan kasing kausapin lahat, pati minority block. Tandaan natin na from minority block, ang gusto nila Senator Ping Lacson gawing MWF sana. And then Tuesday, Thursday, magkaroon ng sesyon. Kung magkakaroon ng pagbabago
bago sa schedule ng mismong impeachment trial, then kailangan i-amend yung rules and then kailangan magkaroon ng publication. So baka dagdag yan sa araw na kailangang i-implement bago mangyari yung mismong trial proper. Kaya nakaabang din tayo kasi at least mabigay man lang natin sa taong bayan, sa mga publiko, no, yung impormasyon kung kailan ba ini-expect yung trial proper. Kasi nung time na si Senate President Soto pa ang nakaupo, ang binigay niya sa atin is about last week of June to first week of July ang possible trial proper. But under the Cayetano Senate presidency, we don't know yet kung mapapaaga yan o mas malilate kung kailangan niyang amyendahan pa yung Senate rules. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.